nga po natin minsan pa ang ating Panginoon. Amen, amen, amen. Minsan papapurihan natin ang ating Diyos na buhay. Medyo mahina po sa akin. Amen, hallelujah. Minsan pa, tayo po muna tayo. Palakpakan po natin. Ibigay po natin ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Papayag ka ba na ang mga bato ang sumamba sa Diyos? Papayag ka ba na yung mga bakanting upuan na yan ang sasamba sa ating Panginoon? Hindi tayo papayag sapagkat ikaw ngayon, buhay na buhay, malakas na malakas, maligayang maligaya, magandang maganda. Amen. Amen. Tingnan nyo yung inyong katabi. Ngitian. Amen. Sabihin mo, handa ka na bang sumamba at magpuri, magpasalamat at makatanggap ng sorpresa sa Diyos, makatanggap ng 13-month, 14-month, 15-month bonus buhat sa ating Panginoon. Amen, amen, amen. Salamat sa Diyos. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa ating music team. Yan, makakaupo na po kayo. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos. Alam niyo po, every time I step on this pulpit, kinakabahan ako. Pag pasok pa lang sa basement parking, grabe yung tibok ng puso ko. Amen. Hanggang ngayon, thank you for inviting me. Wow, first time. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong simbahan. At nakikita ko ang bawat isa sa atin na napakaganda pala ng mga taga-biyaya ng Diyos. Na lagi palang nakangiti ang mga taga-biyaya ng Diyos sa kabila ng lahat. Laging may ganun yun no po? Laging may kadugsong yun nakangiti sa kabila ng lahat. Nagpupuri sa kabila ng lahat. Nagpapasalamat sa kabila ng lahat. Dahil sa kabila ng lahat, nandoon ang malaking Diyos. Sa kabila ng lahat, nandoon ang tapat na Diyos. Sa kabila ng lahat, nandoon ang Diyos na patuloy na umuibig sa bawat isa. Amen, amen. Kaya salamat sa Diyos, nawawala na ang bahagya ang aking kaba. Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Ready na ba kayo? Ayan. Announcement lang po muna bago tayo tumuloy. Baka makalimutan ko kasi. Mga kababaihan, ayan, syempre sa mga kababaihan, December 11 ang ating Christmas party. Ang bawat isa po ay welcome na umattend sa ating pong Christmas party. Tingnan niyo ulit yung katabi niyong kababaihan. Kasali ka na ba? Magpalista ka na. Ayan. Kung hindi pa nagpapalista, magpalista po kay Sister Rowena. Kung wala pang kagrupo, bubunot mamaya. Ayan. Meron po tayo kasing presentation ang mga kababaihan at mag-gown ang mga kababaihan. Pagbigyan nyo na, minsan lang yan. 2 taon niyang natenga sa bahay. Ayan, palabasin nyo na naman na naka-gown yan, mga yan. Kaya, ayan, mali po, inaaniyahan ko po ang bawat isang kababaihan. Ang bawat isa po, lahat ay may sorpresa, lahat ay may regalong matatanggap. Kaya magpapahuli ka ba? Huwag ka nang magpahuli, sumali at magpalista ka na. Amen, amen, amen. Napakaganda ng ngiti ni Pastora. Na-imagine ko na naka-gown si Pastora Magda and Sister Imelda. Lalakad sa red carpet. Yan. Purihin ng Diyos. Ilabas ang mga lipstick. Make sure na hindi pa expired. Ano po? Baka may expired na. Sa 2 years na tayo po ay nakulong sa ating mga tahanan. Amen. Ready na ba ang lahat? Ang mga bata ay nasa likuran na? May nagtuturo na po ba sa ating mga kabataan na nasa likuran? Ready na po kayo? Ilabas ang anumang pwedeng ipansulat. Ilabas ang anumang pwedeng ipang-jot down ng ating mga notes. Sapagkat pinaghandaan po natin ang maigi. Amen. Kahapon hindi po ako nakasama sa revival dahil naalala ko, Daddy, ikaw muna kasi ako po lang magpipreach kinabukasan. Kailangan nating mag-prepare. Hindi naman po ito basta delatang binubuksan. Pagbukas mo, ayan na, bahala na kayong mag-aral dyan. Kaya salamat sa Diyos sa karunungan. Salamat sa Panginoon sa mensahe. Last week, sino nakaalala ng topic ni Pastora Magda last week? Ayan, Sister Eileen. Kumusta ang puso? Kumusta ang puso mo, Sister Eileen? Amen. Paglabas nyo ba last week, magaan, masaya, maligaya ang inyong mga puso.
Dahil sa natanggap niyong mensahe. Amen. Ngayon, tanong ko sa inyo, kumusta ang bulsa mo? Kasi may 13-month na. Kumusta ang bulsa mo? Nag-tights ka ba? Tingnan niyo yung katabi mo. Nag-tights ka ba? Yan. Kumusta ang puso mo? Maligaya pag December, magdi-December. Amen. Iba yung ngiti ng mga tatay pag December. Kasi sila yung nakakatanggap. At syempre, iba ang ngiti lalo ng nanay. Dahil nasa pinto pa lang, akin na. Ibigay mo na. Ayan, meron ba dyan? Meron ba tayo dyan? Mamaya po, Ayan. Salamat po muli sa ating Panginoon. Ayan, okay na ako. Ready na ako. Ayan, kumusta ang bulsa mo? Pupunuin ng Diyos yan. Daragdagan ng Diyos yan. Mag-uumapaw yan. Amen, amen. Dahil ang mensahe ng ating Panginoon ngayong oras sandaling ito, ang susi para punan ang inyong mga bulsa. Dahil ngayon, ang mensahe ng ating Diyos, ang susi para mag-uumapaw ang inyong mga barn, yung mga taguan nyo, mga ipunan nyo sa inyong mga tahanan. Amen. Ang mensahe ng ating Panginoon ngayon pa lamang, naniniwala ako, makakapagbigay sa inyo hanggang paghiga mo mamayang gabi, nakangiti ka pa rin. Amen, amen. At magmumuni-muni ka sa mensahe ng ating Panginoon. So ano ba yung mensahe ng ating Panginoon? Muli po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at babasahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Buksan po natin sa Joshua 3, verse 1 to 17. Medyo mahaba po ito. Kaya samahan niyo po ako. Ang mensahe ng ating Panginoon, the act of obedience. Obedience. Tahimik, obedience. Naku po, Sister Jen, sunudan ito. Ayan. The act of obedience. Sabi po, Joshua 3, verse 1 to 17. Early in the morning, Joshua and the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. After 3 days, the officers went throughout the camp. Next. Giving orders to the people, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Joshua said to the priest, take up the ark of the covenant and pass on ahead of the people. So they took it up and went ahead of them. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of all Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priest who carry the ark of the covenant, when you reach the edge of the Jordan River, go and stand in the river. Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you, and that he will certainly drive out before you the Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Girgashites, Amorites, and Jebusites, and alam nyo na, Magdalites. And see the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Now then, choose 12 men from the tribes of Israel, one from each tribe. And as soon as the priest who carry the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. And so the people broke camp to cross the Jordan.
The priest carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now, the Jordan is at flood stage all during harvest. Yet, as soon as the priests who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. Wow! It piled up in a heap a great distance away at a town called Edom in the vicinity of Zarethan. While the water flowing down to the Sea of the Arabah, that is the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priest who carried the ark of the covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong salita that, Lord God, ikaw ang aming kasama when we pass, when we cross over the Jordan, Father. Ikaw po ang aming kasama. That even though it is impossible, you will make it possible, Father. And we will step into the promised lands. Lahat kami na narito, Panginoon, makararating sa lupang pangako. Kaya, Panginoon, salamat po. Sa iyo po namin tinataas at pinagkakatiwala ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lahat po kayo ay makakaupo na. Amen. Naunawaan po natin ang ating pong binasa. Mahaba po, napakahaba, 17 verses. Pero nakita po natin yung storya. Familiar po tayo sa storyang yon na si Joshua. Sino si Joshua? Si Joshua po yung nagpatuloy ng instruction ng ating Panginoon kay Moses. Sabi ng ating Panginoon kay Moses, pangunahan mo ang mga Israelita out of the Egypt at kayo'y dadalhin ko sa lupang pangako. Amen? And then, nung si Moses ay namatay, si Joshua ang nag-take over. Ito pong pagkakataong ito, bigyan ko po kayo, lagi po akong nagbibigay ng background pag nagkukwento po ako sa inyo, para may idea po kayo. Ito po, yan, si Joshua, bago sila mag-cross over the Jordan, pinapunta muna niya. Dito po yung nagkwentong dalawang spiya. Alam po natin yon. Inutusan niya, dalawang spiya. Sabi niya, magpunta ka doon sa lugar ng Jericho. Tingnan mo kung ano ang sitwasyon doon. So nagpunta yung dalawang spiya. Nandun, yung dalawang spiyang yon, sabi nila, pagbalik nila kay Joshua, sabi nila, lahat ng taong doon na naniniwala na ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang lupang iyon. Amen? Kaya si Joshua, when he heard that report, he inquired in the Lord, and the Lord instructed him to cross over the Jordan River. Kasi hindi po makakapunta sa Jericho. Walang ibang daan. May ibang daan, pero nandun yung mga kalaban. Okay? Imagine nyo po, walang ibang daan. Ito yung pinakamadaling daan, itong river na ito, Jordan River, para madali kang makapunta dun sa Jericho. Amen? So alam nyo na, so ito po ang sinundan, yung meron ng, alam natin, yung pagbagsak ng Wall of Jericho, yun po yung kwentong yun, pagtatahi-tahiin natin yan. Ano po? Yan. Nung nalaman na ni Joshua, na maganda, maayos na, naniniwala pala yung mga tao na doon, na ang Diyos natin ay pagkakaloob sa atin. Joshua inquired in the Lord. He asked the Lord. And God instructed him to cross over the Jordan so that you may step into the promised land. So, isa na lang step, isa na lang paghakbang. Pero itong paghakbang na hinihiling ng Diyos, Lord, parang imposible. Jordan River ito, Lord. Alam ko, ginawa mo to sa Red Sea. Alam niyo yung Red Sea? Yung si Moses naman, yung siyang naging tagapangunat, he split the sea into two. Ito naman, Jordan River. Mas matindi yung current nito. Mas matindi yung lagaslas ng tubig dito. Kasi bakit po, during this time, ito yung pinag-aralan ko, meron po, kakatapos lang po yung snow. So yung lahat ng tubig, pabagsak dito sa Jordan River. Pupunta po dito sa Jordan River. So napakalakas ng current, imposibleng makatawid ang isang tao. Ilan ba nung
nung araw na yon, ilan ba yung mga Israelita? Hundreds of thousands. Isipin niyo po, ilan tayo dito? Sabihin sa inyo, tara, tawid tayo. Pag tawid pa nga lang natin sa kalsada, takot na takot ka na eh. Sa Jordan River pa kaya. Kaya po, ito po, sabi ni Joshua, let us, he rose early. Sabi, basahin nga po natin sa verse 1. Basahin po natin in verse 1. Ayan. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from the Shittim. Ayan. Tigil po tayo dyan. Ang sabi po dyan, actually sa ibang translation, mas maganda, hindi ko pala nailagay. Early in the morning, Joshua rose up. So bumangon siyang maagang-maaga. Napakahalaga pala na inuuna mo pagsunod sa instruction ng Panginoon ng maagang-maaga. Hindi pwedeng, Lord, mamaya na. Hindi pa pwedeng, Lord, pag gumaling na ako, susundin kita. Hindi pala pa pwedeng, Lord, pag pinagpala mo na ako, maglilingkod ako sa iyo. Hindi pala pa pwede na, Lord, pag ayusin mo muna yung pamilya ko, bago kami buong pamilya maglilingkod sa iyo. Hindi pala yun. Anong sabi? Joshua rose up early in the morning. Ibig sabihin, pagbukas pa lang ng kanyang mga mata, ang naisip niya at naalala niya, susundin ko ang pinapagawa ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Early in the morning, act immediately. Anong ibig sabihin? Act immediately. Sumunod ka, gumawa ka ng mabilisan. Walang pagdadalawang isip. Walang paghihintay. Wala kang sasayanging oras sa pagsunod sa ating Panginoon. He rose early in the morning. Not just actually, hindi naman siguro kailangan, paano yan, Sister Jen, gising nga ako sa gabi, sa umaga, tulog ako sa umaga eh. Tama, may nagtatrabaho nga, tulog ako sa umaga, panggabi kasi ako, parang hindi yan pwede sa akin early in the morning. Ibig sabihin din po ito, early, when you decide something for the Lord, you should decide immediately. Amen? Yung agad-agad. Agad-agad. Yung minsan, maging pala desisyon ka din. Di ba? Tama, Sister Diana. Maging pala desisyon ka din agad-agad na kapag inutusan ka ng ating Panginoon, sundin mo ang Diyos. Amen? Isa sa aking natutunan, sumunod ka muna bago ka magreklamo. Minsan kasi ang dami nating reklamo, ang dami nating nilalatag sa Diyos, Panginoon, hindi pa ako ready. Hindi pa ready yung savings ko for that blessing, for that ministry, for that project. Pero ang sabi ng Diyos, sumunod ka muna, anak. Si Joshua, he acted immediately. He obeyed God immediately. Amen? Ano pong sabi doon? Hundreds of thousands na Israelites. Isa po sa pag-aaral, 600,000 kalalakihan who went out from the Egypt, plus their wives, plus their children, plus their slaves, it totals 2 million. Ganun po kadami. Ano po? Yan, 2 million. They are wandering around dun sa wilderness, papunta dun sa Canaan, dun sa lupang pangako. Pero based on dun sa pag-aaral, only two adults who stepped on the promised land. And who are those two? Joshua and Caleb. Ibig sabihin, 2 million, 2 people step on the promised land, 1 in a million. Nakakalungkot. Dahil sa tagal nilang paikot-ikot sa wilderness, hindi sila nakarating sa promised land. How many years? 40 years. Base sa pag-aaral, hindi po dapat abutin ng 40 years. Maaga po, hindi ko lang po nakuha yung exact na gaano katagal dapat makarating doon. Pero dahil, ano ba naghihinder para makarating tayo doon sa promised land? Ano ba naghihinder para tayo makatungtong doon sa lupang pangako? Number 1 na ugali ng mga Israelita, mareklamo. Tingnan mo ang katabi mo. Bago ka nakarating dito, ilang reklamo ginawa mo?
Ako po, guilty, Your Honor. Sabi ko kanina sa asawa ko, Daddy, ang hirap maging female preacher. Bakit? Kasi bago ka makapag-preach, hindi lang naman ihahanda mo yung mensahe. Ang ihahanda mo, yung mga anak mo, papaliguan mo, papakainin mo, ayusin mo yung bahay. May asawa ka pang... Lahat ihahanda mo. Salamat, mabait yung asawa ko. Hindi na yan masyadong pa-baby. Yan, para lang baby kasi walang okay. Love you. Ayan. Madaming reklamo, Lord, sorry. Lahat tayo hindi natin maiiwasan nagre-reklamo. And that hinders para makita natin yung lupang pangako. And that hinders para mas mabilis tayong makarating dun sa lupang pangako. Amen. Sabi ko, pag lalaki ang preacher, pag gising yan, syempre meditate na yan, pray yan, bibis yan, hanggang sa paalis yan. Ang hawak niyan, nire-review yung preaching niya. Ang babae, bago pa nga makapag-lipstick, buti nakapag-lipstick ako. Salamat po sa sponsor ng lipstick. Salamat po sa ating Panginoon. Laging magpapasalamat. Huwag magre-reklamo. Kapag nagreklamo, lumabas sa bibig, Lord, patawad po. Amen. Amen. Sabi nyo kanina, mainit dito sa church. Ayan, huwag magreklamo, laging magpasalamat sapagkat natatanggap mo yung mga bagay na hindi mo naman hiningi sa ating Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos, binibigay niya lahat. Kahit hindi mo hinihingi, pinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen! Amen. Be like Joshua. Katulad ni Joshua, yung nagda-drums. Hindi si Joshua yun. Si Joshua who is willing. Si Joshua who is willing to go all out with God. No matter what. Susunod ako sa iyo, Panginoon, kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. May ganun po ba tayong katapangan? Kung wala pa, let us pray. Pray for the courage. Amen. Lagi natin pinag-aaralan yan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng katapangan para kaharapin lahat. Amen. Kahit sa ating sarili, hindi natin kaya. Kahit anak ka pa ng presidente, hindi mo kaya. Pero dahil anak ka ng Diyos, kayang-kaya mo, kapatid. Amen. Dahil anak ka ng Diyos, kayang-kaya mo, kapatid. Amen. Joshua wants to experience the fullness of God. Kasi nakikita niya, he was a witness. Mga taon to, reklamo ng reklamo. Ayaw niyong magtumigil. Ayaw niyo bang maranasan yung pangako ng Diyos? Kaya nung si Joshua ang nilagay ng Diyos to lead them, to go to the promised land, he stand up. Lord, let's go. Tama. Tara, pumunta tayo dun sa Aplaya at mamigay tayo ng relief good para maraming makarinig ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Amen. Guilty again, Your Honor. Aplaya na naman eh. Kulang naman yan. Pastor, napakarami po nila eh. Kulang nga pamimigay natin. Basta sumunod ka. Amen. Basta sumunod ka. Sapagkat ang Diyos ang mapaparangalan. Huwag mong hahanapin ang karangalan ng iyong sarili. Lagi mong hahanapin na ang Diyos ang maparangalan sa bawat iyong ginagawa. Sa bawat iyong sinasabi. Sa bawat iyong iniisip. It is always for God's glory. Amen. Sapagkat kapag nakita ng Diyos na laging siyang itinataas mo, ang Diyos, makikita niya yung mga yung desire ng puso po natin. Delight yourself in the Lord. Amen. How to delight yourself? Ikaw ba yung magpapakabibo sa harapan ng ating Panginoon? Hindi. Paano ka magpapadelight yourself? Laging lahat ng iyong ginagawa ay laging papuri sa ating Panginoon. Amen. Laging lahat ng iyong ginagawa ay lagi mo ibabalik lahat sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kasi minsan nakakatakot kapag sarili mo na ang lagi mong sinasabi, ay, ako yung magaling. O kaya naman successful ang women's ministry dahil kay Sister Jen. Oh yes, hindi ganun. Dahil kaya successful ang bawat ministeryo, hindi dahil lang sa mga leaders, sila'y katuwang ng Diyos. Amen? Pero ito'y dahil sa
presensya ng Diyos na sumasama po sa atin. Amen? Anyone can be a leader. Tandaan niyo po yan. Anyone can be a leader if you obey, if you know how to obey. Pero hindi pwedeng lahat tayo leader. Magkakagulo tayo niyan. Ano ba, Pastora Magda? Lahat tayo gusto maging leader. O, di ikaw na. May pagkakataon po talaga. Ito, kinukwento ko po ito. Kwentuhan po muna tayo. Maaga pa eh. 11:20. May pagkakataon po talaga na dumating sa punto ng buhay ko. Wow, wala pa tayong musical ano dyan. Dumating po sa punto ng buhay ko, sabi ko kay Brother Harney, Daddy, gusto ko nang mag-resign sa women's ministry. Nakakapagod. Kasi iba't ibang ugali yan. Tapos, akala niyo po kasi, wala akong ginagawa. Nasa bahay lang yan, si Sister Jen, nanay ng 3 bata. Marami din po akong ginagawa. Ang mga nanay sa bahay, maraming ginagawa. Para sa iyong kaalaman, na nagsabi sa akin isang beses, ayokong maging katulad ni Jen. Nasa bahay lang. Wow, ano ko, prinsesa, nasa bahay, naghihintay ng ubas. Abayabas, bumagsak sa aking mukha. Hindi po ganoon. Amen, sabi ko kay Daddy, mamimili na ako kung sinong gusto ko ipalit. Manunuro din. No? Kasi may pagkakataon na talagang nakakapagod. May pagkakataon na hindi lang po naman mag-iisip ka ng proyekto, activities for them. Kundi meron ding pagkakataon na halos isang linggo, sunod-sunod, maraming nagpapa-counseling. May nagpapa-counsel sa iyo. Problema may asawa, problema sa kapitbahay. Sister Jen, ang gagawin ko dito? Inaway-away ako. Alam mo, sabihin ko, awayin mo din para tapos na. Hindi. Kailangan manalangin ka. Ipanalangin mo sa Diyos. Anong dapat mong gawin? Sapagkat bilang isang Kristiyano, tama po yun. Hihingi ka ng advice doon sa mga may takot sa Diyos. Huwag kang hihingi ng advice doon sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoon. Dahil ikaw ay mapapahamak. Amen? As the advice from the elders of the church. Amen? Amen? Ayan, kaya talaga pong may pagkakataon. Ayan, naririnig ni Ate Cathy. Ayoko na, Ate Cathy. Pwede ba ikaw na lang? May pagkakataon na gusto ko nang sumuko, pero pinaunawa sa akin ng Diyos. Hindi ka sa tao, lagi naglilingkod. Lahat ng iyong ginagawa, basta kasama mo ako, ako ang iyong magiging kalakasan. Sa oras na ikaw ay napapagod, sa oras na ikaw ay dapang-dapa na, basta kasama mo ako, itataas kita, anak. Basta kasama mo ako, tutulungan kita, anak. Basta kasama mo ako, kahit makukulit yung mga kababaihan na hindi nagre-reply, sinzone lang. Gawin mo lang, tuloy-tuloy. Kung ano yung inutos ko sa'yo, gawin mo lang. Magpatuloy ka para sa mga kababaihan at para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Ayan. Mahina ang palakpak. Ayaw nilang mag-resign ako. Ayan. That was before. Ayan, ngayon, hindi ko na po nararamdaman yan. Nagdagdag pa nga ako ng ministry, yung youth ministry. Kaya-kaya pa dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Do not give up. Minsan, we have the tendency. Yes, because we are in the natural. We are in the flesh. Kapag minsan nakakaranas ka ng kabiguan, gusto mo na mag-quit. Huwag ganon. Isang kabiguan lang, quit ka na. Marami nga po dito sa atin, hundreds of thousands na kabiguan naranasan. Si Sister Melda nagpapatuloy. Amen. Amen. 13 years nag-alaga ng asawang napakabait, pero ngayon, salamat kasama na siya ng Panginoon. Amen. At ngayon, nagpapatuloy. Hindi nakita yung mga kanyang mga pagluha, hindi na nakikita yung bakas ng pag-iyak at mga sakit at kirot na naramdaman. Kundi ang nakikita na yung kalwalhatian ng Diyos sa kanyang mukha. Laging maganda, hindi halatang minsan walang pera. Minsan nga daig pa kayo mapumorma niya, napakaganda. Kala mo lagi milyones ang laman ng bag niya. Dahil lagi siyang nagpapakaligaya sa ating Panginoon. Amen! Laging magpakaligaya sa ating Panginoon upang hindi makita ang bakas ng utang.
sa inyong mga mukha. Amen. 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 Do not just be a Sunday worshiper. Lagi po nating naririnig yan eh. Alab na alab ka pag linggo. Lumuluhod ka pa, umiiyak ka, pero kinabukasan, nagmumura ka na. Kipag-away ka na sa kapitbahay mo. Kipag-away ka na sa... Yes! Asawa mo. Hindi po ako nagsabi ha. Si Sister Rose. Brother Ben. Sorry. Amen. Do not just be a... Yan, kasi in-invite niyo pa si Sister Jen dito. Yan, sabi nga, ito narinig ko kay Pastor Kenneth you may love me or you may hate me. Because the truth will set you free. Amen? Kapag naunawaan mo ang katotohanan, ito'y magpapalaya sa'yo at mauunawaan mo, ay mali pala yung ginagawa ko. Amen? Do not just be, ito pa, baka maraming magalit. Do not just be a graduate of discipleship. Humayo ka, kapatid. Huwag ka manatiling, graduate ako, may certificate ako. Proud ka na nun. Hindi po doon natatapos. Sapagkat araw-araw, ang ating Pastora Magda ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi po natatapos ang pag-aaral. Hindi natatapos ang ating misyon dito sa mundo hanggat marami pang hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Amen! 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 O kahit hindi ka graduate ng discipleship, basta maunawaan mo at matutunan mo kung paano magpatanggap. Amen. Bibigyan ka ng Diyos ng katapangan. Gusto mong maging katulad ni Pastora Magda, na kahit saan abutan, magpapatanggap yan. Sa jeep man yan, sa kalsada man yan. Amen, Pastora Magda, kahit saan yan abutan. Sapagkat kasama niya ang ating Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos. Walk in the journey. Si Joshua, hinamon niya yung kanyang mga kasama. Let us cross over the Jordan. So, syempre, maraming nakakita ng sitwasyon. Ang lakas ng alon, ang lakas ng tubig. Paano tayo tatawid dyan? Tingnan nga po natin sa verse 2. Number 1, ito po pala, matututunan natin. How to act in obedience. Number 1, be like Joshua. Joshua's spirit and character, he acted immediately. Ayan po yung number 1. Yung number 1 muna, kuya. He acted immediately. Amen? Ibig sabihin nun, di ba, he rose early, hindi siya nagpatumpik-tumpik, mamaya ng tanghali, Lord, hindi. Paggising ko pa lang, susundin na kita, Panginoon. So number 1, he acted immediately. So, ano yung number 2? Tignan po natin sa verse 2. Amen. After 3 days, the officers went throughout the camp. Yan. Sige, okay lang. Doon lang po muna tayo. After 3 days. Amen. So, 3 days silang nakatambay, nag-camping dun sa may Jordan River. So isipin niyo po ha, 3 araw tayo, tinititigan natin yung malakas na agos ng tubig. 3 araw tayo, tinitignan natin, napakahirap nito, Joshua, bakit mo kami dinala dito? Malulunod kami dito, Joshua. 3 araw silang nakatitig dun sa imposibleng daraanan papunta sa Promised Land. 3 araw ka din nakatulala dun sa bill ng Meralco, Lord. November 20 na. Ang due date ko, last month pa. Ay, mga papa, Lord, 3 araw ka nang nakatitig dun sa asawa mo lang umiinom sa kapitbahay. Hindi nagbabago, Lord. Every night ko naman pinapanalangin to, bakit hindi pa rin siya tumitigil uminom? Amen, nakikita niyo yung nararamdaman nai-imagine niyo yung nararamdaman ng mga Israelita. 3 araw na tayo dito, anong gagawin natin dito, Joshua? Ang hirap nito, ang hirap ng sitwasyon. Ang hirap ng sitwasyon ng pamilya ko. 15 taon ko nang pinapanalangin na tumigil siya sa paninigarilyo. Lord, may magbabago pa ba?
magbabago pa ba ang asawa ko? Magbabago pa ba, Lord, yung anak ko, hindi mahiwalay yung kamay sa cellphone? Ibato mo yung cellphone, parang ginawa ni Brother Roldan. Kaya Ate LJ. Ayan. Ayan. Ngayon, tuloy, dumedebu. Ang ganda. Ayan, sa Friday. Ayan. 3 araw. Naghihintay ang mga Israelita. Ano kayang gagawin natin? Anong kayang gagawin ng Diyos? Ano kayang himala ang gagawin ng Diyos? Joshua stood up. So tumayo siya. He gathered all his officers. So nagplano sila, ganito yung gagawin natin. Lahat ng mga priest or the Levites, tinatawag na priest, sila po yung ano pong tawag doon? Yung tagapamahala ng ministeryo, Pastor Mar? Ano pong tawag doon? Hindi po ministeryo, yung may term, nakalimutan ko. So yung mga paring ito, sila yung maghahawak, mag-carry, magbubuhat ng Ark of the Covenant. Ayan, sabi ni Joshua, ganito plano natin. Yung mga paring iyan, kayo ang mauunang tutungtong. So kung pari ka, medyo, bigla ka sasabihin, hindi ako pare. Ngayon lang nag-resign na ako. Kasi ikaw yung unang tutungtong sa Jordan River. Delikado. May nararamdaman nyo, yung sabi ng mga pari, tika lang, ako pala yung unang tutungtong dito, baka din ako. So ganun yung parang nakikita mong sitwasyon doon, natatakot. Sabi ni Joshua, lahat ng pare, sila magdadala ng Ark of the Covenant, pero tayong mga tao, hindi tayo didikit doon sa Ark of the Covenant. Tayo ay susunod lamang. Anong sabi kanina? 200 po ba? Cubits away. So yun na, naghanda na sila. Naghanda na sila sa kanilang pag-crossover. Ano po tagal ng crossover? Sa kanilang pagtawid. Ayan. Kanilang pagtawid sa Jordan River. So anong pangalawang characteristic ni Joshua? He acted fearlessly. Fearless. Alam ba yung fearless, Sister Jen? Walang takot. Pero even though natatakot, alam mong merong Diyos na kayang mag-ingat sa'yo. Amen? May takot in the flesh. Hindi po maiwasan. May konting takot yan. Pero naniniwala siya na iingatan siya ng ating Panginoon. And that is the fearless faith that comes from the Lord. Amen? Fearless faith na meron si Joshua. Fearless faith na gusto nating maunawaan at gusto nating magkaroon tayo. Amen? Fearless faith para ikaw ay makatungtong dun sa lupang pangako na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Amen? He acted fearlessly. Joshua acted fearlessly. Ito po kakaiba dun sa pagtanggap ni Moses. Bigyan po natin ng comparison kung paano tinanggap ni Moses at ni Joshua yung instruction from the Lord. Nung si Moses, from the Exodus, sabi ng Diyos kay Moses, I will use you to lead my people to move out from the Egypt. So gagamitin kita, Moses, para alisin, samahan at pangunahan ang aking bayan. Amen? Paalis dun sa Ehipto. Anong tugon sa kanya ni Moses? Lord, who am I? Bakit ako? Sino ba ako para mapangunahan ang iyong bayan? Anong sabi ng ating Panginoon? It doesn't matter who you are, but what matters is who am I. Amen. Hindi mahalaga sa akin kung ano ka, kung anong background mo. Ang mahalaga kung sino ako na sasama sa iyo. Amen. Who am I? Anong sabi natin, Panginoon? Just tell them that I am who I am. I am. Amen. Ako nga. Sa Tagalog, ako nga. Anong sasabihin ko, Lord? Pag tinanong ako, sino ka ba? Ang sagot mo, kasama ko si ako nga. Ang Diyos ko'y si ako nga. And that, sino ba yung I am sa ating buhay? Sister Rowena, kapag may bumili sa iyo sa tindahan, sasabihin, bakit wala kayong tinda ng linggo? Ay, may tinda pala, Sister Rowena. Hindi papayagan ng nanay pag hindi nagtinda.
Ano bang meron dyan sa biyaya ng Diyos? Bakit tuwing linggo, punta ka doon, maghapon kayo dyan sa biyaya ng Diyos? Hindi ba kayo nauumay, napapagod? Bakit kayo maghapon na nasa biyaya ng Diyos sapagkat kami naglilingkod? Doon sa kataas-taasang Diyos. Doon sa I am that I am. Doon sa I am that I am. And that is Jesus. Who is Jesus? Sabi ni Jesus, I am the bread of life. Who is Jesus? Sabi ni Jesus, I am the door to salvation. Who is Jesus? I am the good shepherd. Who is Jesus? I am the resurrection and the life. And who is that Jesus? I am the way, the truth, and the life. Doon ako naglilingkod sa nag-iisang Jesus na siyang daan, nag-iisang daan patungo sa lupang pangako. Amen. Who is that I am in you? Minsan mahirap kasi, ikaw ang Diyos ng sarili mo. Amen. Kasi ikaw yung magaling. Ikaw na yung laging tama. Ikaw na yung laging magaling. Lahat alam mo na. Di ikaw na si Lord. May mga magsasuggest lang sa bandang kanan mo. Hindi. Ako ang tama. Ito dapat ang gawin natin. O sige nga, ikaw na si Lord. O pahinging pera. Sa'yo na ako mananalangin. Pambayad ng Meralco. Ikaw pala si Lord. Napakahirap pala ang trabaho ng Lord. Pero dahil mabiyaya at maaway ng ating Panginoon, hindi napapagod ang Diyos na ibigin ka. Hindi napapagod ang Diyos na unawain niyang ugali mong hindi matuwid-tuwid. Kaya magpatuwid ka. Dahil last week, inayos na yung puso mo. Kaya ngayon, hiningi ng Diyos ang pagsunod mo. Sapagkat next week, or kinabukasan, marireceive mo na ang pagpapala buwas sa ating Panginoon. Amen. Sinabi ko next week, baka kasi next week, ang topic ni Pastora, blessing. Amen. 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 Kasi ngayong buwan na ito, hindi po tayo binigyan ng tema. Ayan, tama po, Pastora Magda. Sabi ko kay Brother Hardy, napakahirap pala pag walang temang ibinibigay para sa pag ituturo mo. Kasi ipapanalangin mo talaga, ano ba yung ituturo ko sa mga taga-biyaya ng Diyos. Kaya salamat sa inspirasyon. Kinumusta ang puso, ngayon kukumustahin ang pagsunod mo sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat susi ito sa pagpapala. Maniwala kayo, hindi sa akin, kundi sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi pa ni Moses, ano sabi ko kanina? Sabi niya, who am I, Lord? Sabi niya, just tell them, I am that I am. Amen. Si Moses, parang ikaw, ang dami niyang excuse. Sabi ni Moses, Lord, paano pag hindi sila naniwala sa akin? What if they do not believe me? Paano pag hindi sila naniwala sa akin? Ang sabi ng Diyos, then what is in your hand? Diba si Moses, meron siyang staff. Ano po? Kaya nung pinakita niya yon sa paraon, ginawa niyang snake, yan, pinakita ng Diyos na meron kapangyarihan. Sabi ng iba, magicero ka lang eh. Hindi po, ano. So yung mga sabi ng Panginoon, what is in your hand? Lord, paano kung hindi ako paniwalaan sa lahat na nag-graduate ng discipleship? Pastora Magda, paano pag hindi sila naniwala sa akin? Then what is in your hand? Ang tanong kasi, ano nga ba ang nasa kamay mo? Ano nga ba ang daladala mo? Ayun ang tanong doon. Ano ba ang daladala mo ngayong kapatid? Ang pag-ibig ba't kabutihan ng Diyos o ang galit sa puso mo? Ano ba ang dala mo ngayon, kapatid? Amen. Mani. Paninda. Sister Rowell. Blessing yan. Hindi, sa totoo po kasi, sabi ni Sister Rowena, mga kwento ko lang po, hindi siya papayagan ng nanay niyang sumimba hanggat wala siyang dalang paninda. Sabi ko, dalhin mo lahat ng paninda mo, Sister Rowena, sama-sama tayong magpupuri, sasamba sa ating Panginoon. Amen. Wala dapat makakahadlang. Gagawa ka ng paraan. Do not make excuses. Si Sister Rowena, she's not making excuses. O sige, ayaw niyo akong pasimbahin kasi magtitinda tayo. Dadalhin ko yung paninda sa church para makasimba ako. Amen. That's wisdom. Amen. Walang makakahadlang.
O yung mga may baby, hindi ako makaka-attend may baby ako. Dadalhin ko yung baby. Magpadede ka dyan, okay lang. Naranasan ko yan. Yan, Sister Donnelly Mars. Naranasan ko yan. Nagpapadede. Minsan biglang inangat ng JH yung takip. Oops! Yan, dyan ako nakaupo. Buti na lang seryoso kayo nakikinig kay Pastor Kenneth. No? Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Napakasayang magpuri, magpasalamat at ibahagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Moses, marami siyang excuses. Hindi pa natapos. Ayaw pa awat ni Moses. Sabi nga ng Lord, okay, what is in your hand? Sabi pa ni Moses, one last na, Lord. One last na talaga. Lord, utal ako Hindi ako marunong magsalita ng diretsyo. Pangit ako magsalita, Lord. Alam nyo, sa lahat ng excuses nyo, may sagot ang Diyos yan. And God said, then we will use Aaron. Siya ang magiging dilat bibig mo. Makikipag-usap. Amen. And God will use somebody. Kung sabi mo, hindi ka nga marunong magsalita, hindi ka marunong humarap sa mga tao, then God will use somebody to train you. Sister Grace, yan, dati mahiyain, pero nag-MC. Sister Tess, dating mahiyain, pero ngayon nag-MC. Amen. Dahil sila ay nagpaturo at laging nagpapaturo dun sa mga nauna na natuto na. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpaturo ka kasi, huwag kang maging mahiyain. Yan. Do not make excuses. Busy ako, Sister Jen. Ako, hindi busy. Nakakita niyo doon, nangunguna pa, namimigay sa flyer. Yung mga anak ko, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa bahay ng mama ko. May pagkakataon at you have to ipagkatiwala muna yung mga bagay na dapat mong gawin upang sundin ang pinapagawa ng Diyos. Busy ako, Sister Jen. Hindi ako makapagdalo ng mga gawain na yan. O mahihain ako, wala akong pang-share sa Christmas party, Sister Jen. Hindi ka naman namin sinisingil. Umattend ka lang, sabi ko, umattend ka lang. Pero kung may bonus ka, magbigay ka. Pero hindi kita pinipilit. Pinaparinggan lang kita. Amen. Walang pilitan sa mga kababaihan na magbigay. Dahil nandyan na mga kalalakihan na nagbigay ng 2,500 para sa kababaihan. Amen. Nandyan yung mga kalalakihan na masisipag gumawa para sa pag-unlad ng ating simbahan. Amen. Hayaan na natin sila. Tanggap na lang tayo sa kanila. Amen. Salamat po sa Men in Action sa inyo pong pagiging masipag para maging maunlad pa ang ating gawain. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Joshua is different. So you have to be different. Sabi ko nga po noon, topic namin nung Thursday, yan, kasama po si Sister Beth. Yan, na laging umuoo. Pag sinabi ko, mag-guest po kayo, Sister Beth. Okay po, Sister Jen. Yeah, walang pagtanggi, Sister Beth. Ano po? Be different. Katulad ni Joshua, he's different. Sabi ko, yung namigay po tayo sa Aplaya, lahat ng mga tao, mga evacuees sa Aplaya, nakakatanggap yan ng relief goods. Pero ano bang kaibahan natin? Dapat may kaibahan tayo sa kanila. Katulad ng sabi ko sa mga taong yun, itong relief goods na ito, pag kinain nyo ngayon, bukas ilalabas nyo yan eh. Katulad ng ibang natanggap nyong relief good. Pero ang dala namin, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nauubos at mananatili sa'yo kailanman. Amen? Ayan ang kaibahan ng mga taga-biyaya ng Diyos. Hindi lang biyaya ng Diyos, pangalan ng simbahan. Mga nasa biyaya at presensya ng ating Panginoon. Ayan ang kaibahan natin. We are different from others. Tama, Pastora Magda? Lahat ng tao doon nakatanggap na, sigurado, nakatanggap na sila ng noodles at sardinas. Iba't ibang brand pa. May itlog pa. Pero ang kaibahan mo, pag-ibig ng Diyos yung dala mo. Tapos yung ngiti pa ng mga nagsasandok ng lugaw, nagbibigay ng itlog, ngiti ng mga kalalakihan, ni Sister Lerma, namimigay. Amen, Sister Bess, Sister Monica, Sister Rosil. Amen, yung mga kabataan. Amen, napakahalaga na dala-dala mo yung pag-ibig ng Diyos.
O Sister Jen, meron kayo naniwala doon? Naniniwala ako na meron isa man na katanggap sa ating Panginoon at nagse-celebrate na lahat, libo-libong anghel na nasa langit. Amen, amen. Laging walang pagsisisi. Sa lahat ng ginagawa mo, nakikita ng Diyos. Amen, Pastora Magda. Lahat ng ginagawa po natin, lahat yan, counted na sa langit. Oh, +1. Oh, +1, Monica. +1 na. Ayan, Rosil. +1. Paano pag lumampas? Di bumalik ka sa lampas sa langit. Minsan may ganun masyado ka ng simba, baka lumampas ka na sa langit. Di bumalik ka, at least lumampas, hindi nagkulang. Pag nagkulang, dangerous. Bagsak sa ilalim. Di ba? Mas maganda nang lumampas kaysa magkulang. Amen. Mas mabuti ng sobra. Huwag mong tipirin ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo. Amen. Joshua is different. So, I am different. Sabihin niyo po, I am different. Amen. 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 So, ano ba yung, ano ba yung pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon? So, that's the question. Ano nga ba ang pinapagawa sa akin ngayon ng ating Panginoon? So, kayo lang po ang makakasagot niyan. Kayo lang po ang makakapag-deal niyan sa ating Panginoon. Kayo lang po ang pwedeng makipag-usap sa Diyos, Lord, ano po ang pinapagawa mo sa akin? Because that is personal. Hindi ko naman pwedeng sabihin na, Sister Monica, humayo ka dun sa Zamboanga. Ngayon na. Hindi. Kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, yun ang gagawin mo. Magdala ka ng mani doon. At beans. Amen. After 3 days, sorry na, diretso na tayo, 11:54 na. Ayan, madami pa ito. After 3 days, the officers, verse 2, after 3 days, officers went throughout the camp. Verse 3, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord and the Levitical priest carrying it, you are to move out from your position. Amen, amen. So lahat po sila ay tumayo, kumilos. Amen. So Joshua acted fearlessly. Yun yung pangalawa. Ito na yung pangatlo. Ayan, pangatlo na. Malapit na matapos, hindi pa po. Ayan. Amen. Joshua acted fearlessly. Pero ito yung kaaway Ikaw, nagsisimula ka ng tumapang. Pero yung kaaway, ayan, sumisingit na yan. Buong sambahayan mo na, naglilingkod sa ating Panginoon, biglang sisingit yung kaaway, yung kalaban. Amen. Naguguluhin yung pamilya mo. Amen. Magkakaaway kayo mag-asawa, hindi sisimba yung isa. Amen. Nandyan po lagi ang kaaway. But we have to be, anong tawag doon? Kailangan po nating maging mapagmatsyag. Ayan. Ano pa English nun? Watchful. Very good. +10 sa English. Be watchful. For the enemy is like a roaring lion. Amen. Gusto ng kaaway, meron yung masila sa inyong tahanan. Ang sabi kasi, kapag ang tatay ay nangunguna sa simbahan at siyang nagyayakag sa mga anak niya, 90% ay maliligtas sa buong sambahayan. Amen, amen. Kaya yung kaaway na yan, kapag nakita, alam na alam tong tatay ng ama ng tahanan ito, magulong mabigyan ng mga temptation. Ayan, mga temptasyon ng kaaway. Pero, sometimes God allows that situation na maranasan mo para sa Diyos ka lamang umasa. Amen? Naunawaan po natin, sometimes God allows those sickness and diseases na maranasan mo upang maranasan mo ang himala ng Diyos na siya lamang ang tanging tagapagpagaling. Amen. Sometimes, God will allow na magulo yung pamilya mo para maranasan mong tumawag sa Diyos. Para maranasan mo na ang Diyos ay buhay. Kaya niyang ayusin ang sitwasyon ng pamilya mo. Para maranasan mo ang mga salita ng Diyos na binabasa mo ay kumikilos. That God is working in it. Amen. Ang Diyos ay kumikilos even though you do not see it. But God is working in it. Amen. On it. Kumikilos ang Diyos sa kanyang mga salita. Kung may salita ka ng ating Panginoon. Amen. Paano mo tatayuan ng isang salita na wala kang pinangahawakan? Amen. Minsan nangyayari sa mga transaction, nagbayad na ako sa iyo, nasan yung ebidensya? Wala kang ebidensya. Dapat may black and white Ganon din po sa ating relasyon sa ating Panginoon.
Meron kang daladala bang salita ng Diyos? Meron ka bang laging bit-bit na ipapaalala sa Diyos? Amen? Lagi bang may mga salita na sinasabi sa ating Panginoon, Lord, I know that you will never leave me nor forsake me. Marami ka bang salita ng ating Panginoon na tinatayuan para ang Diyos ay makakilos sa iyong buhay? Amen, amen. God doesn't wait. Hindi hihintay ng Diyos na maging malakas ka bago kanya bigyan ng instruction at ng project. Amen? God doesn't wait for you to be stronger before He will give you some instruction. Sabi kay Joshua, just cross the river of Jordan. Hindi naman hinintay ng Diyos na ito mga to maging matapang muna bago niya utusan. Kundi nagbigay ang Diyos ng instruction sapagkat alam ng Diyos sa kanyang gagawin. Tingnan nga po natin sa 2 Corinthians 12, verse 9 to 10. Ayan, 2 Corinthians 12, 9 to 10. Ang sabi po dyan, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Amen. Sa oras na mahinang-mahina ka, doon ka magiging malakas na malakas. Paano yun, Sister Jen? Amen. Sa oras na mahinang-mahina ka, doon ka magiging pinakamalakas sapagkat, anong sabi? His grace is sufficient for you. Amen. And my strength is made perfect in your weakness. Amen. Ang Diyos ang ating magiging kalakasan. Kaya nang sabi dito ni Pablo most gladly I will rather boast in my infirmities. Ipagyayabang ko yung aking mga kahinaan sapagkat ang Diyos ang aking magiging kalakasan. Amen. That the power of Christ may rest upon me. Ang kapangyarihan ng Diyos ang mananatili sa akin. Amen. Therefore, I take pleasure. Ito pa nga. Therefore, I take pleasure. Ay, maligaya pa siya. Maligaya pa si Pablo na siya po ay mahina, na siya ay walang kakayanan. At sabi niya, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Amen. Take pleasure, even though it is unpleasant. Amen. Maging maligaya ka dun sa mga pangyayari, circumstances na hindi mabuti sa iyong panlasa, hindi mabuti sa iyong nakikita, hindi mabuti sa iyong mga naririnig. Lagi kang magpakaligaya sapagkat alam mo that when I am weak, then I am strong. Amen. Sabi nga nung iba, when I am weak, then Christ is strong. Amen. Sapagkat kapag mahina ka, dun makakakilos ang ating Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Hallelujah. 12 o'clock na, sorry po. In your lowliest place, God will lift you up. Sa pinakamababa mong sitwasyon, itataas ka na ating Panginoon. In your weakness, He will be your strength. When you are at the rock bottom, God will be your rock and salvation. Amen, amen. Act immediately. Act obediently. Act fearlessly. Ito po, Joshua acknowledged God's presence. Next po, dito po sa verse 4, the verse 3, sabi dyan, when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priest carrying it, you are to move out. Then you will know which way to go. Yeah. The ark of the covenant, it is the representation of God's presence. Yan, para maunawaan po natin. Ano ba yung Ark of the Covenant? It is the representation of God's presence. This is in the Old Testament na po. Amen? Kaya po, may Ark of the Covenant po silang bit-bit. Ang sabi po dito, when you see the Ark of the Covenant, you start moving. Amen? Ibig sabihin pala, kapag nakikita mo, andyan na yung presensya ng ating Panginoon, maging matapang kang magsimulang kumilos, lumakad, patungo dun sa pagsubok na yan. Amen? Sapagkat pangako ng Diyos that you will cross over that Jordan, that you will cross over those trials.
Amen? Sapagkat kasama mo ang presensya ng ating Panginoon. Nasa unahan nila ang presensya ng Diyos. Kaya hindi ka matatakot. Nasa unahan mo ang presensya ng Diyos. Kaya ikaw ay magpapatuloy. Susunod ka dun sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Ang sabi po doon, hindi nila alam saan sila pupunta. Sapagkat wala pang nakapunta dun sa lugar na iyon. Pero anong sabi ni Joshua? Hayaan nating mauna ang presensya ng Diyos dahil wala sa ating na nakakaalam. Only God knows. Hayaan mong ang Diyos ang mauna sa sitwasyon mo sapagkat hindi mo alam ang gagawin mo. Only God knows. Hayaan mong mauna ang Diyos na siyang kumilo sa pamilya mo. Sapagkat kapag ikaw, maraming mga kalungkutan na makikita ka, maraming pag-iyak na mararanasan ka, pero kapag nauna ang presensya ng Diyos, alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Alam ng Diyos na ikaw ay makakarating doon sa lupang pangako. Amen! Amen! He acknowledged God's presence. Ayan po yung isa sa mga spirit and character of Joshua. Joshua did not said, bigyan niyo po ako hanggang 12:10 pa. Joshua did not said, I am the leader. Hindi sinabi ni Joshua, I am your leader, follow me. But Joshua said, God is our leader, follow Him. Amen? Amen. The Lord is already in our tomorrow. Nauna na ang Diyos. Ang Diyos nasa kinabukasan na natin. Kaya ipagkatiwala natin lahat ng mga nangyayari po sa atin. Alam ng Diyos, kontrolado ng ating Panginoon. Amen? Because God is in our tomorrow. Nauna na ang Diyos, nasa kinabukasan natin siya. At lahat ng kinabukasan natin ay laging maganda, mabuti. Amen, na pinagkakaloob sa atin, na ating Panginoon. Minsan kasi nagiging busy tayo to do all the good stuff. Ano mga good stuff? Yan. Mamigay tayo, okay naman yan, mamimigay tayo, maging mabuti tayong tao. Pero minsan nakakalimutan natin all the God stuff. Ano ba yung mga God stuff? Lagi pong magpuri at magpagsamba sa ating Panginoon. Amen. Na laging gamitin ang iyong buhay upang mapaluwalhatian ang ating Panginoon. Amen. Ayan, sorry, gamitin ko na po ito last. Brother Abed, pasuyo po ako ng box na katabi mo. Amen. Ayan, salamat po. Ayan, magmamagic ako. And this is an empty box. Ayan. Ito po yung isang box. An illustration, ikaw Kristiyano ka na. So, syempre, every Sunday may naririnig kang mensahe buhat sa ating Panginoon, inilalagay mo yan sa box mo. Yan, nilalagay mo, maging fearless daw, maging act immediately daw, acknowledge the presence of God daw. Kumustahin ang puso, maayos na yung puso ko, Sister Jen. At tapos may narinig kang patotoo, nilagay mo ulit dun sa box mo, nilagay mo ulit, hanggang sa merong pagkakataon, na puno na yung box mo, feeling mo, ang dami mo ng alam, you tend to close your box. So, ayun pala yung Panginoon. Tutulungan ako ng Diyos na sa mga pagsubok na yan. Pero minsan, nakakalimutan natin, nasasara natin yung box and we tend to limit what God can do unto us. Amen. Minsan nagiging reference mo na lang, may sakit si sister, pinagaling siya ng Diyos. So hanggang doon na lang yung pagkakaunawa mo. Pero ang Diyos, kaya niyang kumilos in different ways. God can move in various ways. Amen. Kaya kanyang pagaling ngayong oras ng sandaling ito, kaya kanyang pagalingin kinabukasan in different forms. Kaya kang pagpalain ng ating Panginoon sa mga kaparaanan na hindi natin mauunawaan. Amen. Minsan kasi nananatili lang tayo dito sa loob ng box kung ano lang yung alam natin. Amen. Nalilimitahan tayo dun sa kung ano lang ang alam natin. Dapat hindi mo limitahan ang kakayanan ng ating Panginoon. Amen. Huwag mong limitahan. Do not put God into this box. Amen. Malawak ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Malawak ang kakayanan ng Diyos. Kaya niyang gumamit ng iba't ibang tao para pagpalain ka. Yang katabi mo, kaya kanyang ilibre mamaya. Dahil gutom ka na, 12:00 na. Last na po, consecrate in verse 5. Joshua anticipate the miracles of God. Amen. Joshua anticipate. Anong sabi dito in verse 5? Consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do amazing things for you.
So Joshua anticipated that tomorrow there will be miracles. You have to anticipate and you have to believe that tonight there will be miracles. You have to anticipate and believe. Pag uwi mo sa bahay mo, there will be miracle. You have to anticipate and believe. Ngayong oras sa sandaling ito, pinagaling ka na sa karamdaman mo. Amen. Be like Joshua. Anticipate that God can do miracles. Hindi lang sa kapanahunan ni Joshua, sa kapanahunan natin, sa kapanahunan nila Ate LJ, sa kapanahunan nila Kuya Jao, patuloy naggagawa ng himala ang ating Panginoon. Amen. Generation through generation, patuloy nakikilos ang ating Panginoon. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. 2 million people, but only 2 step on the promise. Ano pong nangyari? Basahin nyo na po yung kanina, 1-17. Yung Ark of the Covenant, tumigil siya sa gitna ng river. Hanggat meron pang lumalakad. Hanggat meron pang hindi natatapos sa journey. Yung presensya ng Diyos, hindi kanya iiwanan hanggat patuloy kang lumalakad. Hanggat hindi pa tapos yung journey mo, kapatid. What you only have to do is to act in obedience. Sumunod ka lamang sa ating Panginoon. Amen? Magpatuloy ka, kapatid. Amen? Kahit gano'ng kalaki, kahit gano'ng katatakutan ng nasa harap mo, like the Jordan River, kahit gano'ng kalakas na lagaslas ng tubig na nasa unahan mo, even though it is impassable, hindi po siya kayang tawiran. But when God leads the way, everything will be possible. Amen? Even though it is impossible, but when God leads the way, when the Ark of the Covenant leads the way, when the presence of God leads your way, everything will be possible. Amen. You will finish your journey, and at the end of the journey, you will get the victory. You will finish the journey. At the end of the journey, you will get into the promised land. You will step on the promise of God. Amen. Huwag mong hahayaan na hindi ka naging kabilang dun sa mga hundreds of thousands na hindi nakarating sa promised land. Be one of the 2 na nakastep dun sa promised land. Be like Joshua and Caleb who step on the promised land. Amen. At naniniwala ako, lahat ng mga taga-biyaya ng Diyos ay makakarating, makakatungtong dun sa lupang pangako ng ating Panginoon. Amen, amen, amen. In conclusion, buksan po natin in Deuteronomy 28. Hallelujah, hallelujah. Deuteronomy 28. Buksan po natin. 28, 1-14. Napakaganda. Kapag ikaw ay sumunod, anong mangyayari at mararanasan mo, kapatid? Deuteronomy 28, verse 1-14. Hallelujah. Wala akong dalang Bible dito. Pahirap po ng Bible. Hallelujah, hallelujah. Deuteronomy 28, verse 1-14. Anong sabi dito? The blessing of obedience. Sa Tagalog, ang mga pagpapala. Kapag ikaw ay sumunod, anong mararanasan natin? Kapag dininig ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Kayo'y pagpapalain niya sa loob at labas ng inyong mga bayan. Pagpapalain niya ang inyong mga anak. Lupain, pati mga hayop. Pararamihin niya ang inyong mga baka at iba pang mga hayop. Lagi kayong magiging sagana sa pagkain. At di mawawalan ng laman ang inyong masahan na harina. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin.
Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay ipapalupig sa inyo ni Yahweh. Ilalaban sila sa inyo, ngunit magkakanya-kanyang takas. Pagpapalain niya ang inyong mga bangan at lahat ng inyong gagawin. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakatalaga sa Kanya kung susundin ninyo siya at tatalima sa Kanyang mga tuntunin. Sa gayon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyong pasasaganahin ka ng Panginoon. Pagdating sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Amen, amen. Pararamihin niya yung mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang kanyang mga bukriin. Amen. Bubuksan ang langit at ibubuhos sa inyo ang ulan ng kapanahunan. Magpapalain nga kayo sa lahat ng inyong gagawin. Amen, amen. Dahil dito, hindi kayo magkukulang. Bagkus kayo pa ang magpapahiram. Amen! Gagawin niya kayong pangunahin ng mga bansa. Hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kautosang binibigay ko sa inyo ngayon. Kung susundin ninyong mabuti ang kautusan na ibibigay ng Diyos sa inyo, itatanghal ka ng ating Panginoon. Pero may paalala ang Diyos, huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinabi ko sa inyo. Huwag kayong lilingon sa kanan o sa kaliwaman. Tanging sa Diyos lamang sasamba at maglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Napakabuti na ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. The only key is to obey. Act in obedience. Act immediately. Act fearlessly. Amen. Acknowledge the presence of God and anticipate the miracles of God. Hallelujah. Taas po natin mga kamay. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga pangako. Oh, salamat Panginoon sa iyong presensya. That you are leading the way, Father. You're leading us, Panginoon, for us to step on the promised land, oh God. Oh, thank you, oh God, for the presence. Because in your presence, there is fullness of joy. Yeah, we thank you, Father. Our praise be like Joshua, the Joshua spirit and his character. Na siya po'y sumusunod na hindi nagdadalawang isip. Siya po'y matapang na sumusunod sa lahat ng iyong mga inuutos, Panginoon. Siya po, Panginoon, ina-acknowledge niya, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. Ikaw ang aming tagapanguna. Kaya, Panginoon, salamat po. And right now, Father, right now, oh God, we receive and anticipate that there is miracle in this place. We receive and claim that there will be healing in this place. We receive and anticipate and receive and claim, Father God, the blessing that overflow. Ay, Panginoon, salamat po, salamat sa lahat ng mga kamay na nakataas. Mapagpala po ang bawat isa. Katagpuin ang bawat isa. Laging magpasalamat at magpurit, sumambal lamang sa nag-iisang Diyos na buhay. Kaya, Panginoon, salamat sa matagumpay na gawain. Pinagkakatiwala po namin muli, nagpapasalamat, at kami po'y nagpapakumbabang palagi sa iyong harapan, O God. Salamat po, ikaw ang maitaas, maitanyag sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Lahat ng nakatanggap ng Himalay magsabi ng Amen! 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 Hallelujah!